Sa Setyembre po, sisimulan ang proyekto para ayusin ang drainage sa Espanya Boulevard na isa po sa mga lugar sa Maynila na nakaranas ng matinding pagbaha kahapon. Ilang ospital po sa Maynila ang nagsara ng outpatient department matapos silang pasukin ng baha. Saksi, si Darlene Kai. Grabe ng baha dito. Mula sa parking hanggang sa loob ng ospital, pinasok ng baha ang San Lazaro Hospital sa kasagsagan ng pananalasa ng habagat kahapon. Pinasok ng tubig pati elevator ng geriatric building. Kaya sarado muna ang outpatient department o OPD para sa paglilinis. Kabilang sa sarado ang Animal Bite Treatment Center. Kung babalik pa kami ng bahay, malayo, Quezon City. Kaya abala po. Saka kailangan talaga matreatment siya. Nakakalungkot po kasi na di ba government facilities, dapat meron talaga silang. Ako po'y humihingi ng paumanhin, pero po kung kayo po ay emergency cases, kayo po ay advice po namin na dumiretso kayo sa aming emergency room na nagre-remain na open po ngayon. Humigit kumulang 1,000 pasyente yung pumupunta rito sa outpatient department ng San Lazaro Hospital kada araw. Ganyan karami yung mga pasyenteng hindi na-accommodate o naasikaso ngayong araw dahil nga kinailangan itong linisin, ayusin at i-disinfect dahil puro putik at baha mula kahapon. Patapos na ang paglilinis sa OPD pero problema ang sirang wiring. Ang aming bubong tumutulo. Pumapasok na ngayon at na kumikirap-kirap ang aming mga ilaw dahil na tatamaan siya ng tubig. So kailangan din namin siyang patayin. Unang-una, ang safety ng mga pasyente at ng mga empleyado. Ayon sa LGU, ngayon lang ito nangyari dahil pantatlong linggo ang ulang binuhos sa lugar kahapon sa loob lang ng 2 oras. Yung lugar po ng San Lazaro Hospital, hindi po talaga ito lumulpo. May creek po kasi doon sa may dulo po ng Kirikada Street na kung saan nakalugar po yung San Lazaro Hospital. Yung Estero de San Lazaro po at baka ito po ay nabulunan na rin po yung lakas po, yung volume po ng ulan. Sarado rin ang outpatient department ng Ospital ng Maynila at Santa Ana Hospital. Ipagpapatuloy bukas ang lahat ng serbisyo sa outpatient department ng mga ospital na yan, gayon din ang San Lazaro Hospital. Kahapon, iba't ibang bahagi ng Maynila ang nakaranas ng matinding pagbaha dahil sa epekto ng habagat. Kasama rito ang Espanya na ilang oras hindi nadaanan. Ayon sa DPWH, problema ang lumang drainage doon na di na raw kinaya ang dami ng ibinuhos na tubig. Meron tayong gagawing 4 na cross drainages na dediretso sa tatapon sa mga estero natin papuntang Pasig River, no, sa Maynila, no. So sisimulan na natin yan ngayong September. Pero yung mga drainage improvements natin, gagawin na natin yan under the 2027 budget next year. Plano ring magtayo ng mga dagdag na detention basin. To address yung flooding sa Espanya, meron kaming pinaplano diyan sa may Bustillos, no, may open area dun sa may Bustillos Market na pwedeng ginawa ni Mayor Isko. Yon sisimulan na rin natin doon. Sa kabila ng matinding pagbaha sa maraming lugar sa Metro Manila para sa DPWH, may mga lugar na hindi kasing lala ang problema kumpara dati. Gaya sa Kamanava dahil sa pagpapagana ng 6 na pumping station, pag-aayos sa mga butas sa mga dike at pagkumpuni sa navigational gate. Meron tayong pinasok sa 2027 budget na since meron na ulit flood mitigation projects doon. May malalaking projects dito sa Navotas, yung 2 pumps na dagdag natin dito, plus yun nga yung pagsasara ng mga gaps. May pag-uusapan ding dam na pwedeng itayo ng DPWH at ng National Irrigation Administration sa Pampanga at Marikina. Ang lahat ng ito, sumusunod naman daw sa isang flood control master plan na matatapos na raw ngayong taon. Pero ang utos daw kasi ng Pangulo, agarang aksyon at koordinasyon sa lokal na pamahalaan. Habang hindi pa nakukumpleto ang mga plano, tanggap ng mga ahensya ng gobyerno ang galit at una mula sa publiko. There's really nothing to celebrate about yesterday. Talaga nakita natin ang paghihirap ng ating mga kababayan and we really commiserate with them. Dapat naman talaga mabugbog yung DPWH. Diba? Sa dinami-dami ng mga problema dito sa departamentong to. Diba? Tama lang yun. Pero kailangan, isa-isay natin aayusin yung mga problemang dekada na ang binilang. Ako si Darlene Kayang, inyong saksi.